Hindi pa tinitira mga kapatid, lumubog na, no? Sabi rito, hindi na natuloy ang isasagawa sanang maritime strike sa nagpapatuloy na balikatan exercises matapos lumubog agad ang target vessels bago pa man ito tirahin o atakihin mga kapatid. No, kasi luma na yung barkong yun mga tol kaya nga gagawin na lang nilang target practice di ba? Pero etong decommissioned ship ng Philippine Navy na gagawin sana ng target, hindi pa man tinitira, lumubog na. Naku po, di hindi natuloy. Anyway, panoorin na lamang natin to at alamin natin itong detalye no dito nga sa kumbaga parang sablay na maritime exercises na strike pagpapalubog sana ng barko mga tol no. At bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Balikatan 4D-2025 for this afternoon is cancelled. The Balikatan 25 Maritime Strike Target Vessel sank off the west coast of the Philippines prior to the event commencing today. Bandang alas 7:20 ng umaga kanina nang lumubog ang decommissioned vessel na BRP Miguel Malvar. Ito sana ang tatargeting barko sa isasagawang maritime strike para sa nagpapatuloy na balikatan exercise ng Pilipinas at United States. Miguel Malvar, yun yung pangalan ng decommissioned na ship. Ito yung tatargetin para palubugin. Kaso nung nasa karagatan na siya, 'di ba? Nakapwesto na siya doon mga tol. Hindi pa siya tinitira. Wala na nauna nang lumubog. Ibig sabihin talagang sabi niya, siguro sabi ng barko, wag niyo na akong saktan. Palulubugin niyo na rin naman ako lulubog na lang ako ng kusa. No? Ayon kay Philippine Navy spokesperson, Captain John Percy Alcos, nasa tinatayang 30 nautical miles na ito ng west of San Antonio, Zambales nang lumubog dahil sa kondisyon ng dagat. However, due to rough sea conditions that we are currently experiencing in the exercise box and with its parang di naman ganun kalakas yung alon dito sa dagat, rough sea. Diba? Baka talagang na tong barkong to. Talagang wala na talagang pag-asa, diba? Lumubog na. Pero decommissioned lang to Hindi pa naman to yung tipong talagang bulok-bulok na para lumubog ng ganun Sa kung titignan mo itong dagat, di naman ganun katindi yung ewan ko ba? Basta. Nang lumubog dahil sa kondisyon ng dagat. However, due to rough sea conditions that we are currently experiencing in the exercise box and with its long service life as is expected, she took on a significant amount of water and eventually sank. May butas na yung barkong yun, malamang sa malamang. May butas na yun. Think that fast. Nilinaw naman ng Philippine Navy na bago ito dalhin patungo sa target site ay nalinis na ito at wala nang lamang makapagdudulot ng panganib sa karagatan. She underwent environmental cleaning. She was rid of oil, of any contaminants such as oil and other substances that would be harmful to the environment. Hindi, actually, etong tungkol sa bagay na yan, nalinis na ba yan, wala na yung oil na makakasama sa dagat, hindi na nila kailangan na-explain yun. Bakit? Kasi nga, ang pakay nga, kaya siya dinala dun sa dagat, is para tirahin at para palubugin. So regardless kung lumubog siya mag-isa o tinira siya, understood na dapat na wala na siyang any harmful material na nandoon sa barko na makakasama sa karagatan. Kasi nga titirahin nga siya palulubugin nga siya Ang nangyari lang ngayon, lumubog siya ng kusa. So understood na yon na wala na talagang harmful materials yun na nasa loob ng dagat. Pero ang isa lang matitiyak natin dito, malamang sa malamang talaga may butas na tong barkong to. Hindi kasi basta-basta lulubog yan kahit nasabihin nating luma na yan, matagal na sa service, decommissioned Diba? Dinala siya sa dagat para tirahin at para palubugin. Pero siguro napakarami na rin pumasok na tubig dun sa loob, bumigat na. Kaya ayun, lumubog na ng kusa. Oil and other substances that would be harmful to the environment. Sino kaya nagtanong no? Ito po bang barko malinis na, wala na siyang harmful materials na pwedeng makasama sa barko? Natural nilinis na yan, titirahin nga yan pasasabugin nga yan Diba?
Pa sa tagapagsalita ng Philippine Navy na bagamat lumubog na ang target vessel, magpapatuloy pa rin ang simulated at ilang live fire exercise sa San Antonio, Zambales. The training will integrate ground, maritime, and air-based sensors and shooters in a combined joint fires network as the Philippines and U.S. Joint Task Forces exercise command and control while exercising combined warfighting capabilities. Wala na ba tayong mga barkong made in China? Yung pwede nating palubugin ulit. Kaso nag-iisa lang ata itong decommissioned na palulubugin sana, no? Kasi kung naaalala ninyo, meron na tayong isa pang tinirang barko nung nakaraan. Last year ata yung kung di ako nagkakamali. Yun naman ay decommissioned na barkong galing din naman sa China yon. At bad trip nga yung China, yung naibalita na palulubugin yung barkong yun. Diba? Sabi nga gano'n ng China kahit magpalubog kayo ng barko, hindi nangangahulugan na magagawa ninyo yan sa totoong laban. Aba, matindi mga tol. Pero ngayon nga, di ko alam kung anong made naman tong barkong to. Kung made in Japan, made in Korea, di ba? Kasi yun ang mga pinagkukunan natin ng mga barko eh. Pero etong barko na to talagang as in, talagang kailangan nga talaga siyang palubugin na kasi wala na, hindi na rin naman pala mapapakinabangan. Biruin mo, lumubog na nga lang ng kusa eh. Pero itong ginagawang pag-exercise ay itutuloy pa rin to mga kapatid at wala pa rin makakapigil sa paghanda ng Amerika at Pilipinas sa external threat. No, kasi talagang lumalala mga kapatid yung tensyon na nangyayari dito sa West Philippine Sea. Lalo pa ngayon na nagbigay na naman ng panibagong babala itong China dahil nga sa pakikipag-ugnayan ng Navy ng Pilipinas dito naman sa Taiwan para sa panibagong joint exercises na kinagagalit nga ng China, di ba? Elements of the scheduled maritime live fire event will occur and the combined force will still achieve its training objectives. Matatandaan na ginawa sa Amerika ang naturang barko bandang kalagitnaan noong taong 1940s. 1940s pa, panahon pa ng hindi pa sinasakop ng mga Hapon itong Pilipinas, no? So, made in America pala siya, made in US itong barkong to. At nagsilbing rescue patrol vessel ng US Navy. 1970 naman na maging commissioned vessel ito para sa Philippine Navy at nagamit rin sa Vietnam ng ilang taon. Ayon pa kay Captain Alcos na naging huling commanding officer bago ito na dekomisyon. Masusi ang ginawang pagpili bago ito gawing target vessel sa balikatan exercise ngayong taon. BRP Miguel Malvar XPS-19 underwent a strenuous and Veteran na. underwent strenuous evaluation and she met all the criteria for her to be selected as a designated target. Pero mo, tawag nila dun sa barko, she. Babae, mga tol, she. Diba? So siguro nga, kung nagsasalita lang yung barko, lulubog na lang ako ng kusa, huwag nyo na ako saktan, sirain nyo pa ako eh. As is common, the vessel was selected because it exceeded its service life and was no longer suitable for normal naval operations. Tama, hindi na Benedict talaga. Samson, UNTV News and Rescue. Okay mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi ninyo dito nga sa insidenteng nangyari kung saan itong target sana na barko na para tirahin at palubugin ng balikatan exercises, kusa na lang lumubog. Mga kapatid, no? Hindi na nag-intay yung pagtira sa kanya at lumubog na lang siya ng kusa. No, pwede kayo magbigay ng komentaryo sa ibaba mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.